Eto na. O biruin mo ha, eto po, dating Pangulo Duterte, rumekta tayo ngayon doon sa impeachment. Ano po ba ang sabi ng mga kongresista o nung congressman about sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Pagkatapos nito, lilipat tayo doon sa presidente naman kung ano yung sabi niya. O pakinggan nyo muna ho ito, pang-apat nating topic. Short a time. Ilang mambabatas mas gugustuhing ipagpatuloy na lang ang impeachment ni VP Sara sa susunod na kongreso imbis na ipilit ito bago maghalalan. Ayan. Ako din ho, mga boss chief amo, sir. Umpisang-umpisa pa lang ho, no? Na isinusulong yung impeachment na yan. At inanalisa po natin kung paano at ano mangyayari. At kung sino at kung saan sasablay at kung sino yung mga tao na boboto lang dahil kakampi nila. At karamihan po doon nasa Senado, mga kababayan. Kaya sabi ko, malapit na eleksyon. Malamang sa alamang nito, papatagalin na lang ito. No? Hindi ipapasok yan ngayon. Kasi pag pinasok ngayon o kapag pinaandar ngayon, ano mangyayari? Wala din. Sablay din doon sa Senado. Bakit to? Kasi ayan, si Robin Padilla, hindi pa ho nag-uumpisa na gumugulong yung impeachment, may boto na agad. No daw po agad. Kaya nga natin nasabi doon sa ibang vlog natin, si Robin Padilla is senador ng mga Duterte, hindi senador ng Bayang Pilipinas. Bakit to? Hindi pa nga nakikita o hindi pa nauumpisahan yung investigasyon. Hindi pa nakikita yung mga tawag dito, dokumento. Yung mga ano tawag dyan? Yung mga papeles o kung ano-ano pa. No vote na daw po siya, mga kababayan. So isa lang po ang lumalabas dyan. No? Boboto ng ayaw ma-impeach ang vice-presidente kasi kakampi ho nila, mga bossing. So ngayon, ang magandang mangyari, i-atras ng kaunti. No? Doon po sa Congress, mga kababayan, nakikita ko naman po at nakikita ng mamamayang Pilipino kung ano po yung tapang at lakas ng loob nitong mga congressman, lalong-lalo na ho parte ng Quadcom, mga kababayan. Kung paano po nila gustong matiyak o malaman kung saan napupunta yung pondo ng bayan at talagang iniimbestigahan pong maigi, mga bossing. At panigurado ho ako, mga bossing, yung mga boboto sa kanila sa lalawigan nila, alam din po yung tapang at yung trabahong ginagawa nila para sa bayan. Sa Kongreso ho, mga bossing, wala na tayong problema dyan. Ano? Pagpasok po ng 20th Congress, maniwala kayo sa akin, super majority pa din po ang Congress, mga kababayan. Kaya wala tayong dapat ipag-alala doon sa impeachment sa Congress. Kung may mabago man, ang ganito, siguro may mababago, kaunting-kaunti at napakaliit na porsyento ho, mga kababayan. So sa Congress, alaws na tayong doon, problema. Soya-soya na tayo doon, ayos-ayos na tayo doon. No? Sa Senado, yun yung mga dapat mapalitan. Kapag kaho, si Bato, nakita nyo, nalalaglag na. Si Tolentino, nalalaglag na din ho. Yan ho yung mga boboto no? Yan po yung mga boboto dahil kakampi nila si Inday Sara Duterte. At ang nag-iisa na lang na makakapasok po sa susunod na eleksyon ay mukhang si Tobats. Si Tobats hindi. Si Tobats ho, nasa pang 15 na ho yata yun Si Bunggo na lang ho. So sa madaling salita ho, mga kababayan, unti-unti na pong nawawala yung mga senador na ang nakikita natin na dahilan kung bakit sila ayaw pumayag sa impeachment ay dahil ho, mga bossing, kakampi nila si BP. No? So pag umurong ng konti itong impeachment, mga kababayan, pasok sa Kongreso, smooth sa Senado. Di ho ba? Walang nasayang na panahon, walang maaaksayang oras, walang masasayang na pagod. Kasi uusad at magiging smooth. No, kung ngayon po ipipilit, mga bossing, nako, pagdating do sa Senado, putol na agad, tapyas na ho agad.
mga kababayan. O, tuloy natin ha. O, Hindi naman daw kasi dapat madaliin ang pagpapatalsik sa bise. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Mismo nga ang Vice Chairperson na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang nagsasabing hindi dapat madaliin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. si Benny Abante ba yan? Kung hindi ako nagkakamali. Vice Chair, si Benny Abante. I've made up my mind that I'm not Oh, I'm yan. not going to be a party of the impeachment now. Oh, yan. Napanood ko tong interview sa kanya na kumbaga, hindi ko muna pag-aaksaya ng oras yung impeachment na yan kasi matatapos na din yung 19th Congress, no? Hindi aabot, hindi matatapos. Alam naman ho natin mga kababayan na ito lang, saglit lang 20th Congress na at sila lang din po ang magkakasama doon mga bossing, no? Panigurado po ako na pagkatapos po ng eleksyon at sila din ang nandyan, ay malamang sa alamang ho mga kababayan, pagkaunang araw, o sabi mo na unang linggo, ratsyada na po yan, mga bossing. Tapos alam na nila na yung mga sa Senado, bagong mga tao na may pag-asa, no? Na kapag ka nag-hearing na ho, galing sa puso at galing sa utak at pinag-aralang maigi yung investigasyon at yung mga dokumento. Di ba? Because it's too short a time. And I think that we're not prepared for it. May mga Dito ho mga bossing, nakasuporta po ako sa kanila. Pero sa pag-aanalisa ko po dito, style yan. Style yan, no? Para hindi masayang ang pagod. Technique yan, mga pinagbabawal na technique. Mga technique ho yan. Upang sa ganun, akala ho ba nila, sila lang yung merong chess master, na grandmaster? Ngayon po, mas mukhang magaling yung grandmaster doon sa kulay puting sa panig ng chess. Yari yan, di ba? usap din daw siyang ibang kongresista. Kaya po, kung sakali na, eto nga, naririnig nyo sa ating mga kongresista na mauudlot matatagalan pabor sa atin ho yun. Pabor sa atin dahil mas magiging malinaw at mas magiging smooth ang impeachment. Congress, Senado, shoot. Di ba? Pagka ngayon, putol agad dyan sa Senado. Easy, pasok agad. Sila yung nag-imbestiga, sila yung mga madami nang nakita na irregularidad Easy sa Kongreso. Pagdating naman sa Senado, sablay. Wala. Wala na Di ba? Tamang timing at oras. Nandiyan na si Pia 123. Mega love shoutout po. Nandito na, nagdadatingan na yung magaganda. Kaya si Chi naman, ginaganahan na mag-comment. Na sumusuporta sa kanyang pananaw na sa 20th Congress na lang ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Sa ngayon, sapat na niya ang isinasagawang investigasyon ng DOJ. Tuloy-tuloy. Mas talagang investigahan, halukayin lahat, no? Baka hindi pa po nagtatapos dyan yan. Baka madami pa pong mas makita dyan, mga bossing. Diba, ginawa? Yung una, naghalukay, tinignan lang, nakita po namin, sino ba unang doon? Si Acop yata? Yung unang nakapansin? Si Congressman Acop? Nakita ko po na itong nakasulat dito, Mary Grace, hindi ho ba merong Mary Grace na restaurant? At Piatos yung apelido. Di ho ba may Piatos na chicherya? At doon, sila Adjong, nag-umpisa ng maghalugog. Doon na po nakita si Kokoy Villamin na iisang tao, magkaiba ang pirma. Hanggang sa umabot 1,200 na nandoon na merong mga resibo ho, wala sa PSA, hindi nag-i-exist na mga tao. Di ho ba? Baka madami pa pong makita ang Department of Justice kapag kaho ganyan. Kaya, ito pong sinasabi ng mga congressman na sa 20th Congress na, agree ho ako dyan. Suportado ho natin yan, mga kababayan. Ang Pangulo kaya, no? Ang Pangulo kaya, ano kaya ang masasabi? Kasi
Si JPE, nagsalita na. Diba? Isasaalang-alang ba natin yung rule of law dahil lang madami ang pumunta doon sa rally ng Iglesia ni Cristo?